You lost your consciousness hours ago. Your colleagues brought you here. We already contacted your emergency contact, Miss Allison, and she's on her way here. Thank you. Magalang na bulong naman ni Raquel. At inisip na kaagad kung paano magpapaliwanag sa amo dahil nakakahiya namang pinuntahan pa siya nito. You know, checkups are important for the baby, right? Sambit ng nurse. Dahilan upang agad na mapalingon si Raquel sa kanya. What? Baby? Muutal-utal yung tanong sa nurse. Nakaramdam na rin siya agad ng pagbilis ng tibok ng puso at paninikip ng dibdib. You're pregnant, Raquel? Congratulations! Halos mabingi naman si Raquel nang marinig ang impormasyong ayon. Hindi niya nauunawaan ang mga sunod-sunod na sinabi ng nurse sa kanya. Patuloy lamang na umalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang impormasyong siya ay nagdadalang tao. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Oh, bakit parang napakaaga mo yatang umuwi ngayon? May pa half day ka pa. Tapos mo na ba lahat ng pending mo? Usisa ni Ana, isa sa mga katrabaho ni Raquel. Aba, may pa-makeup pa si Badet ah. Nagpapaganda ka na naman sa boyfriend mong tambay. Nako, ikaw ha, umayos ka nga. Hindi talaga magandang pang-amoy Korean kay Densyo na yan. Napairap na lamang si Raquel sa puna ni Ana. Kahit kailan naman, hindi mo naman talaga nagustuhan si Densyo eh. Pero masaya nga ako sa kanya. At saka ano ba, naghahanap naman yun ng bagong trabaho. Sadyang kaunti lang talagang hiring ngayon. Eh sino ba namang hindi maiinis, Raquel? Baka nakakalimutan mo na ng babae na yung boyfriend mo noon at Diyos ko, madaling araw kumakatok ka sa pinto ng bahay ko dahil nasaktan ka. Binigyan kita ng payo. At ano naman ang ginawa mo? Binalikan mo pa rin si Densyo. Ay ganun talaga pag mahal mo yung tao. At saka, humingi naman na ng tawad si Densyo. At siniguro naman niyang hindi niya nauulitin. Okay na kami ngayon. Nag-iipon na nga kami para sa kasal namin eh. Dugtong pa ni Raquel. Tsaka malay mo, kapag natuloy ako sa Canada, doon na kami makakapagsimula ng bagong buhay. Eh nakakasiguro ka bang hindi maglolo ko yung si Densyo habang nasa Canada ka? Makahulog ang wika naman ni Ana. Umiwas na lamang ng tingin si Raquel dahil paniguradong mahaba-habang usapan na naman iyon kung sakali. Matagal nang binabalaan ng mga kaibigan at katrabaho si Raquel ukol sa nobyo niyang si Densyo. Paano ba naman kasi bukod nga sa nagloko na ito ng isang beses, ay halos si Raquel pang bumubuhay sa kanya. Mga 6 na buwan nang walang trabaho si Densyo. Nakatara ito sa apartment na inuupahan ni Raquel at ang lahat ng pangangailangan nito ay si Raquel na ang sumasagot. Pero baliwala lamang ang lahat ng mga yon para kay Raquel dahil mahal na mahal niya si Densyo at alam niyang mahal na mahal din siya nito. Hindi naman sila tatagal kung hindi nila mahal ang isa't isa. At ngayon nga ay ipagdiriwang na nila ang kanilang 4th year anniversary. Kaya nga nag-half day pa si Raquel para makabili ng mga sangkap at makapagluto man lang ng masarap na hapunan para sa kanilang dalawa ni Densyo. Bukod pa rito, meron din sanang sorpresa si Raquel kay Densyo. Bumili talaga siya ng sexy na lingerie sa kanyang susuotin mamaya. Sa 4 na taon kasi nilang relasyon ni Densyo, ay hindi niya kailanman ipinagkaloob ang kanyang pagkabirahin dito. Nais niya kasing isang tabi iyon hanggang sa gabi ng kanilang kasal. Pero ramdam niyang naiinip na si Densyo. Kaya naman kaysa maghanap pa ng aliw si Densyo sa ibang babae, ay ibibigay na lamang niya ito. Total naman, naniniwala si Raquel na si Densyo na ang kanyang magiging asawa at kung isusuko niya na ang kanyang pagkababae, ay mainam nang kay Densyo ito mapunta. Nang makapag-time out sa trabaho ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Raquel at agad itong nagtungo sa grocery para mamili. Balak niyang magluto ng kare-kare dahil paborito iyon ni Densyo. At dahil matagal-tagal pa bago lumambot ang karne nito, ay siniguro niya ng bilisan ng kilos. Mabuti na lamang at hindi ganoong karami ang tao sa grocery ngayon dahil maaga pa. Namili na rin si Raquel ng ilang mga bagay na kailangan ni Densyo tulad ng sabon,
shampoo, pang-ahit at kung ano-ano pa. Pagkatapos bayaran ng grocery ay bumili pa siya ng cake at pinalagyan ito ng sulat na Happy 4th Anniversary, Future Hubby. Hindi pa naman talaga engaged si Raquel at Densyo. Bukod sa wala pa naman kasing pambili ng singsing si Densyo, ay hindi pa talaga nila napag-uusapan ng masinsinan ni Raquel yon. Pero talagang nag-iipon na siya kung sakali. Dahil gusto niyang maging maganda ang kanilang kasal ni Densyo. Nang mabili niya na ang lahat ng kanyang kailangan ay sumakay na siya ng jeep pa uwi sa kanila. Habang nakasakay si Raquel sa jeep, ay hindi niya naman maiwasang mapangiti nang makita ang isang mag-anak sa kanyang harapan. Mukhang sinundo na mag-asawa ang kanilang anak sa eskwelahan at dediretso ito sa kalapit na mall para kumain. Paulit-ulit kasing kino-congrats ng tatay ang anak nitong mukhang nanalo sa isang quiz bee. Napangiti si Raquel nang maisip na bahalang araw ay magiging ganoon din sila ni Densyo. Wala naman siyang ibang gustong makasama kundi si Densyo lamang. Nang makarating si Raquel sa tapat ng kanilang unit ay bahagya muna siyang nag-ayos ng kanyang sarili bago niya tuluyang binuksan ang pinto. Mahal, nandito na ako! Wika ni Raquel. Ipinatong muna niya ang kanyang mga pinamili sa kusina. Wala si Densyo sa sala kaya marahil ay nagsisiesta ito. Itinali muna ni Raquel ang kanyang buhok at saka naghugas ng kamay para makapagsimula na. Pero bago yon ay sinigurado muna niyang linisin ang mga pinagkainan ni Densyo na nagkalat pa sa sala para tuloy-tuloy lamang siya sa pagluluto. Habang naglilinis ay napansin naman ni Raquel ang isang panali ng buhok na nasa upuan. Kumunot ang kanyang noon nang makitang iba ang disenyo noon. Wala naman siyang ganong klase ng panali. At isa pa, lalong hindi naman magtatali ng buhok si Densyo dahil maiksi lang naman ang buhok nito. Bigla namang kumabog ng mabilis ang dibdib ni Raquel. Napatingin sa pinto ng kwarto nilang nakasara at agad na lumapit doon. Ipinihit na ni Raquel ang hawakan ng pinto at nang tuluyan ng buksan iyon ay mistulabang nahulog ang kanyang puso sa gulat at pagkamuhi. Namataan niya si Densyo na napakasarap ng tulog sa sarili niyang kama habang yakap-yakap ang isang babae na hindi niya kilala. Wala pang saplot ang dalawa na wari kakatapos lamang gumawa ng milagro. Hayop ka talaga, Densyo! Hiyaw ni Raquel sabay kuha ng unan at hampas sa dalawa. Nagising si Densyo at ang kasama nitong babae dahil sa pagbubulahaw ng iyak ni Raquel at paulit-ulit na paghiyaw nito. Napakawalang hiya ninyo! Napakakapal ng mga mukha ninyo! Pag-iyak pa ni Raquel. Lalo lamang nadurog ang puso ni Raquel nang makitang niyaka pa ni Densyo ang babae na mistulang pinoprotektahan pa ito. Raquel, ano ba? Hinaan mo nga yung boses mo, nakakahiya sa mga kapitbahay. Gulat na gulat si Raquel sa mga pinagsasasabi at ginagawa ni Densyo. Animoy wala itong kahit kaunting pagsisisi at awa man lang na naramdaman para sa kanya. Bumulong si Densyo sa babae at nagmamadali lang itong nagbihis at akmang aalis na nang hilahin ni Raquel ang buhok nito. Napakakapal naman ang mukha mong ahasin ng boyfriend ko. Kababae mong tao, wala kang delikadesa. Walang hiya ka. Hiyaw ni Raquel habang sinasabunutan ang babae. Raquel, ano ba? Hiyaw ni Densyo at agad na hinila si Raquel palayo sa babae. Ayusin mo yan, Densyo! Banta pa ng babae sa kanya bago ito tumakbo pa palabas ng apartment ni Raquel. Nasisiraan ka ba ng ulo? Anong pag-iiskandalo ba yung ginagawa mo? Hindi ka na nahiya? Hiyaw ni Densyo nang maiwan na lang silang dalawa ni Raquel. Hiya? Ako pang dapat na mahiya? Ikaw na nga itong nagloko sa atin, Densyo. Harap-harapan mo na akong binibilog sa sariling apartment ko pa. Ano pa bang kulang sa akin? Ha? Ibinigay ko naman ang lahat. Maluhaluhang sumbat ni Raquel kay Densyo. Gayunpaman, kahit halos maglupasay na sa sahig si Raquel, hindi na rin umimik si Densyo. Nagpatuloy si Raquel habang lumuluha at hindi maunawaan ang sakit na nararamdaman. Pinatawad niya si Densyo noon sa pag-asang magbabago ito at hindi na uulit sa mga kasalanan ginawa. Pero ngayon ay nakita mismo ng dalawa niyang mga mata na mayroong kasamang ibang babae si Densyo sa apartment niya at sa mismong anibersaryo pa nila. Ano, Densyo? Bali walang 4 na taon sa'yo?
Anniversary natin ngayon, no? Densyo, lahat ng kailangan mo ay binibigay ko. Hinayaan kitang tumira dito dahil walang-wala ka. Akong pumusto sa lahat ng pangangailangan mo dahil mahal kita. Hindi kita hiningaan ng kahit ano. Hindi kita pinilit na magtrabaho dahil hindi ka pa handa. Tapos anong ibabalik mo sa akin? Eto? Densyo naman. Ayan! Hiyaw ni Densyo. At halos mapahilamos pa ng mukha sa galit. Ayan mismo ang problema ko sa'yo. Ang yabang-yabang mo masyado Raquel. Porket ikaw ang may trabaho sa ating dalawa, lagi mo nalang pinapamukha sa akin na ikaw ang mas may kaya. Pagtaas ang boses ni Densyo. Hindi naman makapaniwala si Raquel nang bumulalas ng ganoon si Densyo sa kanya. Densyo! Nangihinang pagtawag ni Raquel sa pangalan nito. Sabay hawak na lamang sa kanyang dibdib habang patuloy na lumuluha. Pupunta ako sa Canada para sa ating dalawa. Hindi mo ba naiintindihan ang mga ginagawa ko para sa atin? Paliwanag niya pa. Bakit? Sinabi ko bang gawin mo yon? Tamo, aalis ka pa? Iiwan mo pa ako rito? Si Vanessa, hindi niya ako iiwan. Hindi niya ako iniwan. Hindi niya pinamukha sa akin na wala akong kwenta. Apela naman ni Densyo kay Raquel. Densyo, hindi ko naman ginagawa yun. Mahal na mahal kita. Umiwas ang tingin si Densyo. Lalong nadurog ang puso ni Raquel na hindi sumagot si Densyo sa kanyang pagdedeklara ng pag-ibig. Awang-awa siya sa kanyang sarili at sa mga sandaling iyon. At doon niya napagtanto na marahil ay wala nang ang pakialam si Densyo sa relasyon nilang dalawa. Mahal mo siya? Halos madurog ang puso ni Raquel nang kanyang itanong yan kay Densyo. At mas lalong nadurog ang kanyang puso nang hindi sumagot si Densyo. Sa halip ay nananatili lamang itong tahimik. Kaya naman kumpirmasyon na iyon para kay Raquel. Napayuko na lamang si Raquel at napaupo sa sahig nang mapagtantong ganon lamang kadali para kay Densyo na tapusin ang lahat. Umalis ka na. Please. Pakiusap ni Raquel kay Densyo. Hindi naman nagdalawang isip si Densyo at ang marinig mismo mula kay Raquel na pinapalaya na siya nito ay kaagad na siyang umalis para sundan si Vanessa. Hindi na nahinto sa pag-agos ang luha ni Raquel na makaalis si Densyo. Sobrang naninikip ang kanyang dibdib sa sakit at puot na nararamdaman. Parang baliwala ang pilit niyang pagsasalba sa kanilang relasyon ni Densyo dahil nagawa siyang ipagpalit nito sa sandaling kasiyahan. Hindi niya lubusang matanggap na inilaan niya ang 4 na taon ng kanyang buhay sa isang lalaking na hindi man lang siya magagawang madala sa altar. Sana pala'y nakinig na lamang siya sa lahat ng mga taong binalaan na siya noon ukol kay Densyo. Pero huli na ang lahat. At kailangan na lamang harapin ni Raquel ang susunod na parte ng kanyang buhay nang wala ng lalaking kanyang minahal ng sobra pa sa sobra. Ilang araw ring nagmukmuk si Raquel dahil sa pagtatapos ng relasyon nilang dalawa ni Densyo. Halos hindi siya makakain o makainuman lang. Kung hindi pa siya bisitahin ni Ana sa kanyang apartment ay hindi pa niya maaalala kung anong araw na. Napapansin na ni boss na MIA ka nitong mga nakaraang araw. Hindi ka man lang kasi nag-file ng official leave. Baka matanggal ka pa sa trabaho niyan. Puno ng pag-aalalang wika ni Ana sa kaibigan. Hindi naman umimik si Raquel at patuloy lamang itong tumanaw sa malayo. Kapansin-pansin ang pamumugto ng mata dulot ng araw-gabing pag-iyak. Girl naman, tulungan mo naman ang sarili mo. Sinabi ko naman kasi sa'yo, 'di ba? Walang mabuting maidudulot sa'yo si Densyo. Pero huwag mo na masyadong sisihin ang sarili mo dahil sa nangyari. Wala na tayong magagawa. Dapat ngayon, alagaan mo ang sarili mo. Tumayo ka sa sarili mo mga paa at ipakita mo kay Densyo kung anong nawala sa kanya. Ano namang ipapakita ko? Kaya nga niya piniling babaeng dahil wala naman akong binatbat. Mahinang tugon naman ni Raquel. Girl, ano ka ba? Matalino at maganda ka naman. May delikadesa ka. At higit sa lahat, di ba pupunta ka ng Canada? May tsansa ka pang pag-igihin ang buhay mo roon. Siyang belta naman ni Ana sa kaibigan. Ano ba magiging buhay ko sa Canada?
I-caregiver ang papasukin kong trabaho ron. Kahit na ba, Canada yun ano? Dolyar pa rin ang kikitain mo at magiging mas maayos ang buhay mo. Kaya kung ako sa'yo girl, bumangon ka na riyan. Ayusin mo mga papeles mo at pumunta ka ng Canada. Please lang ha. Pakiusap pa ni Ana sa kanya. Nang mapagtanto ni Raquel ang mga sinabi ni Ana sa kanya, para bang nasampal siya ng katotohanan. Wala na si Densyo at hindi na ito babalik pa. Ngayon, kung patuloy lamang siyang magmumukmok ay talagang walang mangyayari sa kanya. Kaya naman mas mainam kung mag-move on na siya at magpatuloy sa kanyang buhay. Yes. I'm in the airport already. Wika ni Andrew sa telepono habang marahan pang hinihilot ang sentido. Paano ba naman kasi? Kaliwat kanan ng kanyang mga business meetings at sa iba't ibang parte pa ito ng mundo. Kaya naman halos hindi na siya magkamayaw sa kabilaang flights. Ni hindi nga siya mapirme sa isang bansa. Iho, I told you have to come here in Australia for the wedding of your cousin. Nakakahiya naman kung wala ka rito. Utos sa kanya ng kanyang mom. Mom, I'm sure Philip will understand that I am busy handling our empire. A day off wouldn't hurt, iho. Dapat nandito ka. I will be expecting you. Mahigpit na utos pa ng kanyang mom bago nito ibinaba ang telepono. Papunta ngayon si Andrew sa Canada para makipag-meet sa isang potential investor. Hindi siya lilipad muli agad dahil sa susunod na linggo pa ang schedule niya pagkarating doon. Pero mukhang kakailanganin niyang magtungo sa Australia dahil hindi naman matatahimik ang kanyang mom kapag hindi siya nagpunta roon. Good evening, ladies and gentlemen. We are now inviting those passengers with small children and any passengers requiring special assistance to begin boarding at this time. Please have your boarding pass and identification ready. Regular boarding will begin in approximately 10 minutes. Miss, ano ba? Hindi mo ba narinig? Special boarding muna sa priority passengers. Nakaharang ka sa daan eh. Reklamo ng isang matandang pasahero kay Raquel. Naku, pasensya na po. Nakayukong wika ni Raquel at pilit na iniurong ang kanyang malaking bagahe. Dahil sa first time niyang sasakay ng eroplano, walang kaide-ideya si Raquel ukol sa mga nangyayari. Hindi niya nga alam kung saan dadalhin ang kanyang mga bagahe dahil parang siya lang ang may bitbit nito. Hindi naman siya nakapagtanong dahil sa dami ng tao sa airport at busy lahat ng staff. Ano ba naman to? Reklamo ni Raquel sa kanyang sarili. Hindi naman niya matawagan ng kaibigang si Ana para magtanong dahil panigurado ay busy ito sa trabaho. Ito na nga bang sinasabi ko? Masyado ka kasing padalos-dalos eh. Wika pa ni Raquel habang parang nagdadalawang isip pa sa lahat ng kanyang mga desisyon sa buhay. Naayos naman na kasi ang papeles at visa niya. Makakapagsimula na rin siya kaagad ng trabaho kaya naman hindi niya na pinatagal pa ang pag-alis. Masama na rin naman ang mga alaala niya sa dating tirahan dahil kay Densyo. Kaya oras na para makapagsimula siyang muli. Pero paano siya makakapagsimulang muli? Kung simpleng boarding nga lang sa eroplano ay hindi niya maunawaan. Lalo pang napakamot ng ulo si Raquel nang hindi niya alam kung saan siya pupunta o uupo. Ay, Diyos ko. Tulungan niyo po ako. Sana'y may mabait man lang na taong tumulong sa akin. Dagdag na bulong pa ni Raquel sa kanyang sarili dahil hindi na talaga niya alam ang kanyang gagawin. Sa sobrang aligaga ay hindi na napansin ni Raquel ang lalaking nakaharang sa kanyang direksyon. Dahilan upang mabunggo niya ito. Naku, pasensya na po sir. Pasensya na po talaga. Paulit-ulit na paghingi ng paumanhin ni Raquel sa estrangherong lalaki. Diyos ko, mga ilang kamalasan pa ba? Pabulong na sabi ni Raquel. You don't know what to do you? Patingala pa si Raquel sa matangkad na lalaki at halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita kung gaano itong kagwapo. Maputi at tisoy na para bang may lahing Amerikano. Mapupungay ang mga mata at napakabango rin. Halata sa dikas at galaw pa nito ang pagiging ubod ng yaman. Para bang itong mga leading man na mapapanood mo sa pelikula. Ang gwapo. Hindi naman maiwasang masabi ni Raquel sa lalaking kanyang nasa harap ngayon. Bahagya namang nanliit ang mga mata ng lalaki nang marinig ang winikang iyon ni Raquel. Are you lost? Napabalik sa ulirat si Raquel nang marinig ang seryosong tono ng lalaki.
Kamot ulo namang napasagot si Raquel dahil sa hiya. Opo. Teka, nakakaintindi ba kayo ng Tagalog? Ay, mali. Can you speak Tagalog? Yeah, I'm a Filipino. Nawawala ka ba? You look distraught. Usisa ng lalaki. I'm Andrew, by the way. I can help you if you're lost. Dugtong pa nito. Halos makahinga naman ng maluwag si Raquel ng kanyang mapagtanto na may lalaking nagmamagandang loob na siya'y tulungan. Oh, thank you, Lord. Ani pa niya sa kanyang sarili bago sagutin ng lalaki. Hi, Sir Andrew. Ako po si Raquel. Magtatrabaho kasi ako sa Canada tapos ngayon pong punta ko roon. First time ko po kasing sasakay ng eroplano kaya hindi ko po talaga alam kung anong gagawin. Boarding na raw po sabi kanina . Hindi ko naman po alam kung saan at ano po yun. I see. Patangu-tangu namang tugon ni Andrew. Nakaramdam naman siya ng kaunting awa kay Raquel dahil halata namang hindi sila galing sa parehong estado ng buhay. Kaya nagme-make sense lamang na wala itong kaalam-alam sa mga ganitong kalakaran. Come with me. Utos pa ni Andrew. Ho? Nagtataka namang tanong ni Raquel. I said, come with me. I will help you. Nagmamadali namang tumango si Raquel habang hila-hila ang malaki niyang bagahe. Ay sige ho, salamat ho. Salamat ho talaga. Siyang tugon naman ni Raquel at saka sumunod kay Andrew na nagtungo sa ticketing. Hi. Can you please upgrade her ticket to first class? Nanlaki naman ang mga mata ni Raquel nang marinig ang salitang first class. Ho? Ay naku sir, wala ho akong pambayad ng ticket sa first class. Umiiling na protesta nito. It's fine, it's on me. Give her your ticket and your passport. Sumenyas pa si Andrew na kunin na ng staff ang napakalaking bagahe ni Raquel para maisakay na ito sa eroplano. Iniabot na lamang ni Raquel ang kanyang passport at ticket sa staff at kahit hindi pa niya lubusang nauunawaan ang mga nangyayari. Pagkatapos ay nagtungo na sila sa boarding gate para sa kanilang pagsakay. Manghang-mangha pa nga si Raquel dahil pagpasok niya ay napakaluwag pala ng first class at parang mas malaki pa nga ang buong space na yun kumpara sa luma niyang apartment. Alalay na alalay pa sila ng mga flight attendant. This way, ma'am. Nakangiting wika ng isa sa mga ito at saka inalalayan sa pag-upo si Raquel. Do you need anything, ma'am? Hindi naman makapagsalita si Raquel. Napansin niyo ni Andrew kaya siya nang sumagot para dito. Okay, sir. I will be right back. Tugon naman ng flight attendant. Nagpalingalinga pa si Raquel sa kanyang paligid at napansin niyang puro foreigners halos ang mga crew na nandoon at iilan lang din ang pasahero sa loob ng first class. Sir? Mukhang napakamahal ho rito . Tsaka bakit puro foreigners ho ang mga nandito? Di ba nasa Pilipinas pa naman tayo? Naguguluhang usisa ni Raquel. Yung mga napapanood ko naman sa TV, hindi naman ganito . Ano ho ba to? Bahagya namang natawa si Andrew dahil sa kainosentehang taglay ng dalaga. I told you, it's on me. Tsaka kung first time mo palang nalilipad patungo sa ibang bansa, it would be best if you stay with someone whom you can ask questions with. Lalo na't may layover tayo in between flights. Layover? Ano ho yun? Kunot noong tanong naman ni Raquel. I see you do not know what a layover is. Itigil tayo ng Hong Kong for our layover because there are no straight flights from Manila to Toronto. Mga 2 to 3 hours more or less and then we will be switching flights from there para makarating tayo ng Toronto. Mahinahong paliwanag pa ni Andrew. Tumangu-tangu naman si Raquel habang tila puno proseso pa ng maigi ang mga narinig. Mabuti na lamang pala talagang tinulungan siya ni Andrew dahil kung hindi, nako natitiyak niyang mawawala siya at baka hindi pa siya makarating sa Canada. Oh, and to answer your question about the foreign cabin crew, this is an international airline. If you're uncomfortable speaking to them, you can just tap me. Nakangiting pagpapatuloy pa ni Andrew. Napalunok naman si Raquel na makita kung gaanong kagwapo si Andrew nang ngitian siya nito. Sige ho, salamat ho. Nahihiyang tugon naman ni Raquel at napaiwas na ng tingin. Buong flight ay manghang-mangha talaga si Raquel.
Lahat ng kailanganin niya ay ibinibigay sa kanya ng mga staff na nandoon. At kahit anong pagkain hilingin niya, ay meron din ito doon. Kinumutan pa nga siya ng isang flight attendant. At sakto namang meron pa siyang sariling screen sa harap. Napansin niyang nanonood ng pelikula si Andrew kaya namang gumaya na rin siya. Touchscreen pa nga yun kaya madali lang gamitin kahit na papaano. Pumili siya ng isang pelikula at sa kalagitnaan nito ay napaluha siya. Sobrang relate kasi siya sa bida na iniwan ng nobyo nito at ipinagpalit sa iba. Buong akala niya ay naka-move on na siya kay Densyo. Mukhang hindi pa pala. Hindi naman kasi basta-basta at ganong kadaling kalimutan ang 4 na taon nilang pinagsamahan ng dating nobyo. Lalo na't nakita na rin ni Raquel ang sarili niya na ikakasal dito. Narinig pa nga ni Andrew na humihikbi si Raquel kaya tinanggal niya ang kanyang headphones at sinilip ang dalaga. Shoot! Are you crying? Hindi siya pinansin ni Raquel at nagpatuloy lang sa pag-iyak. Medyo nataranta naman si Andrew at tinawag ang atensyon ng isang flight attendant para humingi pa ng tissue. Pagkatapos ay inabot niya yung kay Raquel. Thank you. Wika pa ni Raquel sabay gamit ng tissue para sa sipon niyang halos tumulo na dahil sa pag-iyak. Delete niyo na nga itong movie na to, nagpapaiyak eh. Reklamo ni Raquel sa flight attendant na para bang natutuwa sa kanya. Ay, hindi ka nga pala nakakaintindi ng Tagalog. It's fine, ma'am. I'm half Filipino so I can understand Tagalog. If you need anything else, just press the button and I'll be happy to serve. Wika naman ng flight attendant. That film really makes people cry in here. Dugtong pa nito bago umalis. You're crying over a movie? Natatawa namang wika ni Andrew. Pasensya ka na. Sabit naman ni Raquel sabay punas ulit ng kanyang sipon. Eh kasi, relate ako rin sa bida eh. Biruin mo ba naman, ikakasal na sila? Niloko pa siya. Ganyan-ganyan ang ginawa sa akin ni Densyo. Kwento ni Raquel sabay muling bulahaw ng iyak. Shh, shh. Others may get mad. Sabi ni Andrew dahil lumalakas ang boses ni Raquel. Naku, pasensya ka na. Paghingi naman ng paumanin ni Raquel sabay punas pa ng kanyang luha. Bagaman natutuwa dahil sa inaasal ni Raquel, mas lamang ang habag na nararamdaman ni Andrew para sa dalaga. Di naman pala biro ang pinagdadaanan nito ngayon. Kaya naman makalipas ang higit 2 oras, ay inanunsyo na ang kanilang layover sa Hong Kong. At dahil wala namang alam sa kanyang gagawin, ay minabuti na lamang ni Raquel na sumunod kay Andrew. I'm starving. Do you wanna grab something to eat? Tanong ni Andrew kay Raquel. Parang mahal naman po lahat ng nandito, sir. Meron akong delata doon sa maleta ko. Bala ko sana yun na lang yung kainin ko eh. Natatawa naman si Andrew noon. Well, hindi naman natin pwedeng makuha mga luggage natin ngayon. It's okay, we have about 3 hours to spare. My treat. Sir, nakakahiya naman ho. Ang mahal-mahal ho ng ticket ko tapos ililibre niyo pa ako ng tanghalian. Pagkasabi ni Raquel noon ay rinig na rinig ang kumukulo niyang tiyan. Ay, see? Natatawang wika naman ni Andrew. You're starving as well. Sige na, halika na. Yaya pa nito at nauna na maglakad. Ay, grabe ka talaga. Hindi ka na nahiya. Pagsaway pa ni Raquel sa kanyang tiyan. Sumunod na rin lamang siya kay Andrew dahil wala naman siyang ibang pupuntahan. Nagtungo na sila sa mall na kalapit ng airport at mistulang pamilyar na nga si Andrew roon at alam niya kung saang kainan siya dediretso. I would have wanted to take you to an old restaurant here, pero that's about an hour away pa and we only have limited time kaya dito na lang. Sabi ni Andrew sabay tingin sa menu. Order anything you want. Kinuha ni Raquel ang menu at tumingin na lamang doon ng pinakamura. Are you sure? Tanong ni Andrew. Sige, I will order that and I will order more. You shouldn't be starving yourself too much. We have a long flight ahead of us at hindi naman unlimited yung food natin sa plane. Sige po sir, kayo na lang pong bahala. Basta wag lang po masyadong mahal kasi nakakahiya po. Umorder na lang si Andrew at nang makuha na yan lahat ng waiter ay binalot na sila ng katahimikan. At dahil likas naman na machikas itong si Raquel, ay siya na ang bumasag ng katahimikan.
Sir, parang madalas ho kayo rito ah. Familiar na kayo sa lahat eh. Yeah, I fly a lot. And this is usually where the layovers are. My great-grandfather used to live here as well, kaya madalas din ako dito kapag binibisita ko siya. Tumangu-tangu naman si Raquel. Ibig sabihin sir, talagang mayaman ka pala? Napangiti naman si Andrew. Not really. Medyo komportable lang. Mapagkumbabang sagot nito kahit sa katunayan ay napakayaman ng kanilang pamilya. Sus, sir. Ganyan naman kalimitang sinasagot ng mga sobrang yaman eh. Biro naman ni Raquel. Enough about me, what about you? Why are you going to Canada for work? Tanong naman ni Andrew. Napangalumbaba naman si Raquel at saka nagkwento ng kanyang mala MMK na buhay. Kasi sir, hindi naman mataas ang sweldo ko bilang merchandiser sa dati kong trabaho. Tapos marami pa akong bayarin kasi pinag-aaral ko rin mga kapatid ko sa probinsya namin. Ang dahilan naman talaga kaya ako pupunta na Canada. Bukod sa mga yon, para makapag-ipon sana sa kasalamin ni Densyo. Densyo is your fiancé, I assume? Nakaramdam ng paninikip ng dibdib si Raquel. Hold on please, don't cry. Kabadong wika naman ni Andrew na makitang mangiyak-ngiyak na naman si Raquel. Kinuha ni Raquel ang tissue sa ibabaw ng mesa at ipinunas siyon sa tumutulo niyang luha. Naku, pasensya ka na sir ah. Kasi malamal ko yung si Densyo eh. Kaso pinagpalit naman niya ako sa kung sino-sinong babae. Ikakasal na sana kami. Pero niloko pa niya ako. Yeah, that must have hurt so bad. Simpat siya naman ni Andrew sa dalaga. Siya rin naman, niloko at ipinagpalit noon ng kanyang girlfriend. Kaya nauunawaan niya ang sitwasyon ni Raquel. Mukhang hindi ka pa nakaka-move on. Bakit ka pupunta agad ng Canada? Don't you need some time and space to at least breathe? Wala naman akong hihintayin sa Pilipinas, sir. Tsaka naisip ko, makakatulong din ang pagpunta ka sa Canada para sa pag-move on ko. At least doon, bagong mga tao makikilala ko. At higit sa lahat, baka doon na rin ako makahanap ng magandang kapalaran. Mahirap ang buhay ko sa Pilipinas, sir eh. Hindi madali para sa mga ordinaryong mamamayan na kagaya ko. Napatango naman si Andrew. Kailanman ay hindi siya nakaramdam ng hirap dahil pinanganak na siyang may gintong kutsara sa bibig. Nakahain ang lahat ng pangangailangan niya at hindi niya kinakailangang kumayod ng sobra-sobra para lamang mabuhay. Hindi tulad ni Raquel na napakaraming kailangang suungin para lamang maitawid ang pang-araw-araw na buhay. Dumating na nga ang pagkaing in-order ni Andrew. Labis-labis pa nga ang pagkamangha ni Raquel sa mga pagkain na nasa kanyang harapan at hindi nga siya nahiyang kumuha dahil sa sobrang gutom. Aliw na aliw naman si Andrew habang pinapanood ang dalaga na kumain. Sa isang banda ay masaya rin kasi itong kasama at maraming bagay na rin na ibinahagi sa kanya kahit isa lang naman siyang hamak na estanghero. Nang matapos kumain ay nagtungo na sila pabalik sa airport. Pagdating nila roon ay agad silang sinalubong ng mga crew na humihingi ng paumanhin. We are so sorry, ma'am, sir. Apparently there is a storm advisory in one of the countries on our route. We are advised to postpone the flight. The airlines will provide you with an accommodation. We are very sorry for the delay. It's okay, we understand. Siyang tugon naman ni Andrew. Kumunot naman ang noon ni Raquel sa kanyang narinig. Sir, ano pong ibig sabihin nun? Hindi po tuloy ang flight? Tumango naman si Andrew. Yes, our flight has been delayed. I'm sorry, mukhang may hinahabol ka yata. Hindi naman ho. Wala naman ho ako magagawa kung may bagyo pala. Di bale. Babalitaan ko na lang po yung employer ko roon. Sagot naman ni Raquel. At dahil wala na nga siya magagawa pa at masyado pang maaga para magtungo sila sa kanilang accommodation, ay nagpasya si Andrew na isama na lang si Raquel sa paborito niyang lugar sa Hong Kong. Grabe sir, nakakahiya naman. Ang dami niyo na pong nagastos sa akin, hindi niyo naman po ako kilala. Di bali sir, pahingi na lang po ako ng Facebook niyo, tapos i-add ko po kayo. Pasenda rin po ng GCash account niyo sir para kapag sumweldo na ako, sisimulan kong hulug-hulugan ang nagastos niya sa akin.
Natawa naman si Andrew habang nakalagay pa ang parehong kamay sa bulsa. Naglalakad silang dalawa sa isang street market sa Hong Kong. Kapwa hindi alintana ang ingay ng mga tao dahil abala sila sa pagkukwentuhan. I told you, it's okay. Itabi mo na lang unang sweldo mo for yourself and for your family back in the Philippines. I can't imagine how hard it is to be away from them. Nagkibit balikat si Raquel. Ganun talaga sir, sanayan na lang. Tsaka sa Maynila na rin naman talaga ako nakatira. At buwan na lang ako umuwi sa probinsya. Kasi nga ho, 'di ba? Nagtatrabaho ako ron tapos ka-live-in ko pa si Densyo. Naninikip na namang muli ang dibdib ni Raquel nang maalala si Densyo. Sir, pagtawag ni Raquel kay Andrew. Umiinom ka ba? Tanong nito. Nagulat naman si Andrew sa biglang alok na iyon ng dalaga. You want to drink it out, don't you? Tumango naman si Raquel. Oo sir Baka naman may inuman kang alam dito, yung may karaoke na rin para mas masaya. Yeah, I know a place. Sagot naman ni Andrew at saka pumara ng taxi para magtungo na sa paborito niyang KTV place roon. Pagkarating doon ay agad na uminom ng beer si Raquel. Iba palang lasa ng beer sa Hong Kong sir, ano? Sanay lang kasi ako sa beer natin medyo mapaklato. Hinay-hinay lang sa pag-inom, okay? We still have a flight to catch tomorrow. Payo naman ni Andrew. Nagsimula na ngang komenta si Raquel at hinanap pa ang Where Do Broken Hearts Go para iyon ang una niyang birit. Tumayo pa nga si Raquel at kung todo pikit pa habang umaawit. Hindi naman maiwasang mamangha ni Andrew habang pinagmamasdan ng dalaga. Naisip niya na marahil talagang minahal na nga ni Raquel ang ex nitong si Densyo. Sunod pang binirit ni Raquel ang mga kanta ng AGs habang patuloy sa pag-inom ng beer. Gayon din naman si Andrew na nakikikanta at nakikisayaw na rin. Walang hiya ka, Densyo! Hiyaw pa ni Raquel. Nagulat ang tatigilan naman si Andrew nang sumigaw ng ganoon si Raquel. Kapansin-pansin din na naluluha itong muli. 4 na taon yun, Densyo! 4 na taon! Hiyaw ng hiyaw pa ni Raquel. Sinayang mo! Tinapon mo ang lahat para lang sa ibang babae! Ako na to! Si Raquel Fortun! Ako na to! Tinitigan lamang ni Andrew si Raquel hanggang sa ibaling ng dalaga ang tingin nito sa kanya. Hindi ba sir? Ako naman to, diba? Lugi pa ba sa akin si Densyo? Diba hindi naman? Maluhaluhang pagpapatuloy pa ni Raquel. Umiling na lang si Andrew. It's his loss, okay? Mas mabuti na rin na nakalayo ka sa manlolokong yun. Sana lahat ng lalaki katulad mo na lang, sir. Yung mabait at maalaga. Sana hindi ka nananakit at nangiiwan ng babae. Tugdong pa ni Raquel. Nang mapagtantong kapwa lasing na ay minabuti na ni Andrew na ilayo ang bote ng beer na akmang uubusin pa sana ni Raquel. That's enough. Let's go back to our hotel. Tumango na lamang si Raquel at inalalayan na siya ni Andrew. Sinubukan pa ngang magbiro ni Andrew kay Raquel para lamang sumigla ito. Bakit masaya ang kalendaryo? Humagikik naman si Raquel dahil alam niya na ang birong yon. Kasi marami siyang kadate. Samantalang ako walang kadate. Si Densyo kasi. Ikaw sir, marami kang kadate ano? Umiling naman si Andrew. I don't even have a girlfriend. Sagot niya. Ako na lang ang kadate mo sir. Sagot naman ni Raquel sabay tawa pa. Napailing na lang si Andrew ng dahil doon dahil halatang lasing na talaga si Raquel. Nang makarating sila sa hotel ay tawa pa rin sila ng tawa dahil sa parehong kalasingan at kakulitan. Animoy mga kolehiyong teenager lamang ang dalawa kung umasta at parang hindi pa rin alintana ang mga matang nakatingin sa kanila. Alright, here's your room. Natatawang wika pa ni Andrew at saka inilayo ang kamay na nakapulupot sa bewang ni Raquel. I'll see you tomorrow. Wow, I had too much drink. Sabat ni Andrew sabay hima sa kanyang sentido. Good night. Wika pa nito. Tatalikod sana si Andrew pero agad siyang pinigilan ni Raquel. Wala pang good night kiss, sir?
Lakas loob na tanong nito. Hindi na marahal na isip ni Raquel ang kanyang mga sinasabi dahil sa sobrang kalasingan. Nagulat naman si Andrew sa proposisyong iyon ng dalaga. Pero dahil siya'y lasing na rin, nagkibit balikat na lamang siya at saka lumapit kay Raquel. Hinawakan niya ang pisngi nito at saka inangkin ang kanyang labi. Lasa pa nila ang pait ng beer mula sa labi ng isa't isa. Noong una ay magkadikit lamang ang mga ito at bahagya lamang na nagkikis-kisan ng kanilang mga ilong. Hanggang sa maramdaman na lamang ni Raquel na nakalapat na ang kanyang likod sa malampot na kama. Balewala na sa kanya na isusuko niya ang sarili sa isang estrangherong lalaki. Dahil ngayon, ang tanging nararamdaman lamang ni Raquel ay isang uhaw na kinakailangang mapunan. Kapwa hingal na nang matapos ang dalawa at napasandal na lamang si Raquel sa dibdib ni Andrew. Wala sa sariling napahalik si Andrew sa noon ng dalaga. Ramdam niyang birhen ito kaya naman inalalayan niya ito na maigi at maingat ito sa bawat galaw. Hinayaan niyang sumandal si Raquel sa kanyang dibdib at ramdam niya rin ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Bubulong pa sana siya kay Raquel, subalit na pagtanto niyang nakatulog na nga ang dalaga. Dahil pagod at lasing na rin naman. Ipinikit na rin ni Andrew ang kanyang mga mata at nakatulog ito ng mayroong ngiti sa labi. Kinaumagahan ay nagising si Andrew dahil sa sinag ng araw sa kanilang hotel room. Napasilip siya sa kanyang gilid at namalas niya si Raquel na mahimbing pang natutulog. Biglang naalala ni Andrew ang lahat ng nangyari sa kanila kagabi at napangiti na lamang ng masariwa ang mainit na gabing pagsasama. Dahan-dahang inalis ni Andrew ang kamay ni Raquel na nakapulupot sa kanya. Hindi naman nagising doon ang dalaga. Maliligo na sana si Andrew nang makita niyang puno ayon ng missed calls at texts mula sa kanyang mom. Kumunot naman ang noon ni Andrew ng dahil doon. At hindi pa man niya na-check ang mga text messages, ay tumawag ng muli ang kanyang mom. Mom? Mahinang wika ni Andrew nang sagutin ang tawag. Andrew, your dad. Maluhaluhang wika ng kanyang mom sa kabilang linya. Mistulang binuhusan naman ng malamig na tubig si Andrew nang marinig ang sunod-sunod na sinabi ng kanyang mom. Nagmamadali niyang ibinaba ang telepono at agad siyang nagbihis. Dire-diretso na siya sa pinto nang mapagtantong kanyang naiwan si Raquel ng mag-isa. Halos mapamura naman si Andrew sa kanyang sarili dahil ayaw naman niyang iwan ang dalaga. Lalo't nakakatiyak siyang walang kasiguraduhan kung paano pa silang magtatagpong muli kung basta na lamang niyang iiwan ito. Subalit kailangan siya ngayon ng kanyang pamilya. Ayaw naman niyang gisingin pa si Raquel para lamang magpaalam dahil baka makadagdag pa sa isipin nito na magitan sa kanila bago ito magtungo ng Canada. Gayong ikinuwento na sa kanya ni Raquel na nais itong mag-move on at magbagong buhay sa Canada. Huminga ng malalim si Andrew at kumuha ng calling card sa kanyang pitaka. Sinulatan niya ito ng maikling note at iniwan sa bedside table. Pagkatapos ay hinalikan niya pa sa noo ang natutulog na si Raquel. I'll see you again. Bulong nito, bago ito tuluyang lumabas ng hotel room. Nagising si Raquel at umuunat-unat pa nang imulat ang kanyang mga mata. Kinapa niya ang kanyang tabi at agad na napabalikwas ang maramdamang wala roon si Andrew. Sir? Sir? Pagtawag pa ni Raquel. Ibinalot niya ng mahigpit ang kumot sa sarili at akmang tatayo na. Nang kanyang makita ang isang calling card sa ibabaw ng mesa sa gilid ng kama. Nanginginig niyang kinuha iyon at binasa ang nakasulat. Please reach out to me when you're in Canada. I'll see you again, Raquel. Kalakip noon ang contact details ni Andrew. Dahan-dahan namang ibinaba ni Raquel ang calling card nang maramdamang may patak na ng luha roon. Wala na sa sarili pala siyang napaluha dahil sa kalungkutan. Kung kailan naman siya nagkaroon ng kasama at kung kailan siya nakaramdam ng ligaya matapos siyang saktan at iwan ni Densyo, ay mapuputol naman pala kaagad ang kasiyahang ito. Ni hindi man lang siya nakapagpaalam ng maayos kay Andrew at wala rin siyang kaide-ideya kung saan ito nagtungo at kung bakit basta-basta na lamang itong umalis. Gayunpaman, kailangang magpatuloy ni Raquel sa kanyang buhay. Nakatanggap na rin siya ng notice mula sa airline na tuloy ang kanyang flight patungong Canada. Kaya nag-ayos na lamang siya at itinago ang calling card na iniwan ni Andrew para sa kanya.
Nang makarating sa airport ay halos mangarag si Raquel sa pagmamadali. Kamuntik-puntikan pa nga siyang maiwan ng eroplano dahil saktong may nabunggo pa siyang babae. Dahilan upang matapon ang laman ng kanyang bag. "Oh, I'm very sorry, miss." Paghingi naman ng paumanhin ng babae. Tumango lamang si Raquel at nagmamadaling inayos ang kanyang bag at basta na lamang isinalaksak ang mga natapong gamit doon. Halos manlumo na rin siya dahil wala na si Andrew na siyang aalalay sana sa kanya. Buti na lamang at umabot pa siya sa final call para sa boarding. Dahil nakakatiyak siyang hindi niya na alam ang kanyang gagawin kung sakaling maiwan pa siya ng eroplano at sunod-sunod na kamalasan pa ang mapunta sa kanya. Nang makasakay ng eroplano ay tulala at tahimik lamang si Raquel. Hindi niya alam kung ano ang kinabukasang naghihintay sa kanya roon sa Canada. Wala siyang kahit na sino ang kilala roon. Bukod sa employer niya ngayon pa lamang niya makikilala dahil sa telepono lang naman niya ito nakakausap. Naghahangad na lamang si Raquel na sana ay maging maayos ang buhay niya roon. Pero bago pa man niya harapin ang bagong simula sa Canada, sinariwa na muna niya ang naging pagsasama nila ni Andrew. Bagaman isang araw lamang niya nakasama ang binata, pakiramdam niya ay buong buhay niya na itong nakilala. Hindi naman sukat akalain ni Raquel na para bang may kakaibang pakiramdam na rin siya para kay Andrew. Sa sadaling pagsasama nilang dalawa at sa pagkakaloob pa niya ng kanyang sarili rito, pakiramdam niya ba ay napuna ni Andrew ang ligayang kanyang hinahanap at ipinaramdam sa kanya nito kung paanong matrato ng maayos. Bagay na hindi kailanman nagawa ni Densyo sa kanya. Nakakasiguro si Raquel na pagdating niya sa Canada ay tatawagan niya agad si Andrew. Kaya kinuha niya ang kanyang bag para hanapin ang calling card ni Andrew at muling basahin ang maikling note nito para sa kanya. Pero nang kalkalin niya ang bag ay halos madurog na lamang ang kanyang puso. Isa-isang inalis ni Raquel ang laman ng kanyang bag at itinaktak pa nga iyon. Sigurado siyang doon niya lamang inilagay ang calling card ni Andrew dahil hindi naman niya binuksan pa ang kanyang maleta. Pero wala ang calling card ni Andrew doon. Lalo lamang nalungkot at nakaramdam ng paninikip ng dibdib si Raquel. Paano na niya ngayon matatawagan si Andrew? Imbes na magpalunod sa kalungkutan, ay nananatiling positibo si Raquel. Hahanapin na lamang niya sa Facebook si Andrew. Pero nang makarating siya sa Canada at magkaroon ng pagkakataon na mahanap si Andrew sa Facebook, ay wala namang kahit na anong profile na mayroong mukha at katauhan ni Andrew ang lumitaw roon. Doon na nga tuluyang pinanghinaan ng loob si Raquel. Hindi siya makapaniwalang sa isang iglap lamang ay wala na siyang pagkakataon pa na muling makita si Andrew. Marahil ay mananatili na lamang isang hamak na estranghero si Andrew sa kanyang buhay. Nabagaman saklit nagparamdam at nagdala ng ligaya, ay siya ngayong nag-iwan ng nakadudurog na sakit. Swerte na lamang si Raquel at may lahing Pinoy ang kanyang employer sa Canada. At purong Pinoy rin ang matandang kailangan niyang alagaan. Imbes na ilagay ito sa nursing home ay mas pinili na lamang ng pamilya nito na paalagaan ang kanilang lola. "Thank you so much, Raquel. We're lucky you were given to us by the agency. At least Pinoy ka rin. You understand how these things work." Pagpapasalamat ni Miss Allison kay Raquel. Ito ang apo ng lola ng kanyang inaalagaan. 4 na araw sa isang linggo lamang ang pangangalaga ni Raquel sa matanda dahil work from home kapag Biyernes hanggang Linggo sina Miss Allison at ang asawa nito. Minabuti ni Raquel na maghanap ng isa pang trabaho para bukod sa may pagkakaabalahan ay may ekstrang kita rin yon kung sakali. Sa apartment na inilaan din ng agency siya naninirahan. Kasama naman ang ilang Pinoy na kapwa niya caregiver na nagdo-double job din para may maipadala sa mga pamilya nito sa Pilipinas. Maswerte naman siya at nangangailangan ng staff sa grocery na pinagtatrabahuhan ng isa sa mga kasama niya sa apartment. Hindi naman ganong nahirapan si Raquel sa pag-a-adjust dahil mababait naman ang kanyang mga kasamahan. "Raquel, clean aisle 3. There's a spillage." Utos sa kanya ng store manager. "On it, ma'am." Tugon ni Raquel sabay diretso sa utility room para kumuha ng panlinis. Habang kinukuha ang mga panlinis ay saglit na napapikit si Raquel at napakapit ng mahigpit sa pader.
Bukod kasi sa walang tulog ay hindi pa nakakakain si Raquel. Tinawagan kasi siya kaninang madaling araw ni Miss Allison kahit na hindi pa naman niya chef dahil wala ang asawa nito at kailangan niya raw ng tulong sa pag-aasikaso sa lola nito. Pumayag naman si Raquel dahil dagdag bayad din ito. Raquel, are you okay? Tanong sa kanya ng isa sa mga kasamahan na makita ang siya'y halos matumba na. Yes, I'm okay. Tipid na tugon naman ni Raquel at saka dumiretso sa aisle 3. Bitbit ang mga panlinis upang punasan ang natapong juice roon. Hindi naman alam ni Raquel kung bakit. Pero mas lalo lamang siyang nahilo nang maamoy ang natapong juice. Sinikap na lamang niyang punasan ito pero habang pinupunasan niya ito ay bigla na lamang siyang natumba at nawala ng malay. Agad na nirespondehan ng kapwa staff si Raquel. Raquel! Pagtawag pa ng mga ito. Tumawag na agad ang ambulansya para kay Raquel dahil kapansin-pansin din ang mainit na temperatura nito. Wala namang kaide-ideya si Raquel sa mga nangyayari, kaya laking gulat na lamang niya nang magising siya sa ospital. Oh, where am I? Nagugulahang tanong ni Raquel habang palingalinga pa. Nasa emergency room pala siya ng ospital at meron lamang isang nurse na nagche-check ng kanyang vital signs. Miss Raquel, you're awake. Good. Nakangiting bati ng nurse sa kanya. Sinubukan na maumupo ni Raquel pero agad siyang inalalayan ng nurse. It would be better if you lie down first. Kumunot naman ang noon ni Raquel. What happened? Why am I here? Nagugulahan niyang tanong sa nurse. You lost consciousness hours ago. Your colleagues brought you here. We also have contacted your emergency contact, Miss Allison, and she's on her way here. Tumango naman si Raquel at napahawak sa kanyang sentido. Marahil ay epekto iyon ng kanyang kawalan ng tulog at kain ngayong araw. Thank you. Magalang na bulong ni Raquel at inisip na kaagad kung paano magpapaliwanag sa amo dahil nakakahiya naman na pinuntahan pa siya nito. Have you been consistent with your check-ups lately? Tanong ng nurse. Umiling naman si Raquel. I'm new here. I do not have insurance yet. I'm in good health though. Not need check-ups? Sagot niya sa nurse. Yes, you may be good, but check-ups are important for the baby. Sambit naman ng nurse. Dahilan upang agad na mapalingon si Raquel sa kanya. What? Baby? Mautal-utal niyang tanong sa nurse. Nakaramdam na rin siya agad ng pagbilis ng tibok ng puso at paninikip ng dibdib. Oh, didn't you know? Balik na tanong ng nurse kay Raquel. Dahan-dahan namang umiling si Raquel kaya naman nagpatuloy ang nurse sa pagsasalita. Since you lost consciousness earlier and fell on the floor, we had to check if you had injuries. And we always check our patients before we conduct an x-ray. Its waves can be harmful in certain cases. You're pregnant, Ms. Raquel. Congratulations! Halos mabingi si Raquel nang marinig ang impormasyong yon. Di na niya naunawaan pa ang mga susunod na sinabi ng nurse sa kanya. Patuloy lamang na umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang impormasyong siya ay nagdadalang tao. Ni hindi nga rin niya namalayan na dumating na pala si Miss Allison. Natulala na lamang siya sa kawalan habang kausap si Miss Allison ng nurse at ibinabahagi nito ang kalagayan ni Raquel. Patuloy na naninikip ang dibdib ni Raquel at hindi makapaniwalang ang isang gabi kapiling ang isang estranghero ay magbubunga ng ganito. Ilang araw nang hindi mapalagay si Raquel. Mula nang malaman niyang siya'y buntis, pilit niyang hinahanap sa Facebook si Andrew subalit hindi niya talaga ito makita. Nawala na nga ng pag-asa si Raquel at hindi naman niya alam kung sa papaanong paraan pa niya mahahanap si Andrew gayong wala naman siyang ibang kakayahan para magawa ito. Hindi na rin siya sigurado kung ano pang kanyang gagawin ngayong mag-isa lang naman siya at walang katuwang sa buhay. Papaano niyang maitataguyod ang kanyang anak ngayong hindi nga niya maunawaan kung ano ang susunod niyang hakbangin. Ni hindi rin niya masabi ang balitang to sa pamilya niya sa Pilipinas dahil tiyak na mag-aalala ang mga ito. Siya na lang din naman ang kanilang inaasahan. Kaya paano na lamang? Habang abala sa pagluluto si Raquel ng kakainin ng lola, ay sakto namang dumating si Miss Allison. Napaagang uwi nito dahil kinailangan nitong sunduin ang anak mula sa paaralan.
Miss Allison, nagluto po ako ng sinigang. Sakto po at mainit pang sabaw para may masmasan po kayo mula sa winter. Tumango naman si Miss Allison. Actually, Raquel, can we talk? Bigla namang kinabahan si Raquel nang marinig iyon. Sigurado naman siyang darating din ang araw na kakausapin siya ni Miss Allison ukol sa kanyang sitwasyon. Naupo na silang dalawa sa may dining at nakaramdam na ng lungkot si Raquel. My husband and I talked about your situation. Panimula ni Miss Allison. And we're both sorry to hear that the baby's father is nowhere to be found. Napayuho naman si Raquel at pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga luha. Tatanggalin niyo po ba ako? Please po, Miss Allison, huwag niyo po akong tatanggalin sa trabaho. Ako na lang pong inaasahan ng pamilya ko. Hindi ko rin po alam kung paano kong bubuhayin ng bata. Kulang pong kikitain ko sa grocery at baka matanggal din ako ron kapag nalaman nilang buntis ako. Please, Miss Allison, nakikiusap po ako. Wika ni Raquel at saka hinawakan ng mga kamay ni Miss Allison. Raquel, I won't fire you. Tugon ni Miss Allison. Tila lumiwanag naman ang mukha ni Raquel nang marinig ang sinabing yon ng kanyang amo. Talaga po? Tumango si Miss Allison. I understand how hard it is to be alone in these trying times. I just want to let you know that we are here for you. You can work here until you need to take maternity leave. After you give birth, then you can come back here and take your child with you. You can raise your baby while taking care of Lola. And if you need anything, just ask me, okay? Napaluha at napayakap naman si Raquel kay Miss Allison. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Hulog po kayo ng langit. Abot langit na pasasalamat ni Raquel sa kanyang amo. Labis ang kanyang swerte dahil hindi matapobre ang kanyang amo at hindi siya pinabayaan ito. Ngayong siya ay buntis at mag-isa. Kaya naman nangako si Raquel sa kanyang sarili na kahit anong mangyari, sisikapin niya magtrabaho ng maigi at bubuhayin niya ang bata. Kahit pa siya lamang mag-isa dahil anak niya ito. At nabigyan siya ng pagkakataon na maging nanay nito. Mama! Natutuwang wika naman ni Trixie nang dumating mula sa trabaho ang kanyang mama. Hay, nako, ang sarap naman! Ani ni Raquel nang siya yakapin ang kanyang anak. Thank you, Charlie. Pasasalamat ni Raquel sa babysitter ng kanyang anak. No biggie. Trixie has a remaining homework that she needs to answer. I'll see you tomorrow. Nagpasalamat na lang muli si Raquel at nagsimula ng maghain ng binili niyang dinner para sa kanilang anak. Nakatira sa isang apartment sina Raquel at Trixie. Maswerte nga rin siya dahil halos puro Pinoy ang mga nasa building na yon. Si Charlie nga ay isa sa mga anak ng mga kapwa Pinoy niya roon. High school na ito at sumasideline bilang babysitter para may pagkaabalahan. Itong taon na nakalilipas mula nang isilang ni Raquel si Trixie. Mula Toronto ay lumipat sila ng Calgary. Pagkapanganak din kasi ni Raquel sa kasamaang palad ay binawian na rin ng buhay ang lola ng kanyang inaalagaan dahil sa katandaan. Nagdesisyon si na Miss Allison na lumipat na rin ng lugar at ituloy ang binalak nilang negosyo roon. At isinama na nito si Raquel dahil wala naman itong aalagaan at kinuha na nga lang nilang bilang staff sa kanilang negosyo. Mama, kailangan daw namin magdala ng cupcakes bukas sa school. Wika ni Trixie habang abala sa pagkain ng paborito nitong spaghetti. Oo naman anak, magbe-bake na ako mamaya. Tapos bukas, ihahatid na lang kita para hindi mo nabuhat-buhat ang cupcakes sa school bus. Okay po, Mama. Nakangiting sambit naman ni Trixie. Marahang ginulo ni Raquel ang buhok ng anak. Ano nga pala yung natitira mong assignment? Sabi ni Charlie, hindi niyo pa raw natapos? Ay, family tree po, Mama. Hindi po kasi tapos kasi kulang po ng picture. Siyang tugon naman ni Trixie. Kulang? Kuno to ang tanong ni Raquel. Patingin nga ako, anak. Sambit niya. Tumayo naman si Trixie at kinuha ang bond paper nito na may drawing na puno. Tinulungan pa siya ni Charlie rito. Sinipat ng maigi ni Raquel ang family tree. Oh, nandito naman si nanay at tatay. Natigilan na lamang si Raquel nang dumako ang mga mata niya sa tinutukoy ni Trixie na kulang.
Walang picture ng papa ni Trixie roon. Anak? Pagtawag ni Raquel sa bata. Do-drawing ko na lang po, Mama. Marami naman po akong katulad sa school na wala rin pong papa. Magalang na sabi na lamang ng bata. Nakaramdam ng lungkot at paninikip ng dibdib si Raquel nang dahil doon. Naipaliwanag naman na kay Trixie ang kanilang sitwasyon. Alam ng bata na wala itong papa. Hindi naman na nagtatanong pa si Trixie pero sa mga ganitong panahon, ramdam ni Raquel na nangungulila at naghahanap pa rin ng kalinga ng isang ama ang kanyang anak. Hindi nga lamang alam ni Raquel kung saang lupalop ng mundo niya hahanapin ang tatay ni Trixie. Nang matapos sa homework ay naglinis na ng pinagkainan si Raquel at hinayaan niya na si Trixie na maglaro hanggang sa antokin ito. Nang tawagin na ni Trixie ang kanyang atensyon ay sinalina niya na ng gatas ang kanyang anak at inalalayan na ito sa pagtulog. Marahang hinaplas ni Raquel ang buhok ng anak at kinantahan pa ito. Mama, bukas po, video call tayo kina nanay? Tumango at umiti naman si Raquel. Oo naman anak, dahil birthday mo rin bukas. Magvi-video call tayo kina nanay. Tapos after school mo, kakain tayo sa Cheesecake Factory, okay ba yon? Okay na okay po mama. Nakangiting tugon ni Trixie at nag-cheer pa dahil sa sorpresa ni Raquel sa kanya. I love you, Mama. You're the best mama in the world. Malambing na dugtong pa ni Trixie sabay halik at yakap kay Raquel. Baliwala ang maghapong pagod at araw-araw na pagkayod ni Raquel. Dahil lahat naman ng iyon ay ginagawa niya para sa kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak. Everything good? Tanong ni Miss Allison nang bumisita ito sa warehouse. Si Raquel na ang supervisor doon at siya na rin ang pinagkakatiwalaan ni Miss Allison para asikasuhin ang mga bagay na naroon. Bagay na labis ipinagpapasalamat naman ni Raquel. Yeah, everything's good, Miss Allison. We have a shipment in 2 hours. Sagot naman ni Raquel. Oh, it's Trixie's birthday today, right? Here's a gift for her. Sabi ni Miss Allison sabay abot ng isang may kalakihang kahon kay Raquel. Nako, hindi yun naman po kailangang mag-abala pa. Nahihiyang wika naman ni Raquel. Okay, ano ka ba? Trixie is a good kid. I hope she enjoys her day. You can leave early so you can fetch her from school. Paalala pa ni Miss Allison. Kaya naman nagpasalamat ng muli si Raquel. Na makaalis si Miss Allison ay pinagpatuloy ni Raquel ang pagdo-double check ng mga shipments hanggang sa mag-ring ang kanyang telepono. Baka si nanay, bulong ni Raquel at akmang sasagutin ni iyon nang makita ang numero iyon ng school ni Trixie. Kuno-to namang sinagot ni Raquel ang tawag. Hello? Raquel, this is Teacher Madison. We brought Trixie to the hospital. Halos mabitawin ni Raquel ang kanyang telepono sa narinig. Wala sa sariling lumabas siya ng warehouse at agad na nakiusap sa isang kasamahan na kung maaari ay ipag-drive siya nito patungong ospital. Please hurry up, please! Kinakabahang pakiusap ni Raquel. Kumakarera sa bilis ang tibok ng kanyang puso at hindi siya mapakali. Labis ang kanyang kaba at pag-aalala sa kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Hindi na rin kasi niya napakinggan pa ng maayos ang susunod na mga sinabi ng teacher dahil sa labis-labis na takot. Nang makarating sa ospital, ay agad na hinanap ni Raquel ang anak. Saktong nasa isang kwarto na ito at sinalubong na siya agad ng doktor. What happened, Doc? Nanginginig na wika ni Raquel. She lost her consciousness, but we won't know anything until her test results come back. It's probably just from the weather, but she is in a stable condition now, so no need to worry. Mistulang nakahinga naman ng maluwag si Raquel nang marinig ang balitang yon. At agad na pumasok sa kwarto ng anak kung saan nakahiga at nakangiti ito nang makita ang kanyang mama. Mama! Sambit ni Trixie. Okay ka lang ba anak? Punong-puno ng pag-aalalang tanong ni Raquel sa anak. Dahan-dahan namang tumango si Trixie. Okay lang po ako. Napagod lang po yata ako kanina sa laro namin sa school, Mama. Sorry, Mama. You look worried. It's okay, anak. Don't be sorry. Ang mahalaga'y okay ka. Sagot naman ni Raquel sabay kapatalik sa noon ng kanyang anak. Binantayan ni Raquel ang anak hanggang sa maging okay na ito.
Pinayuhan din sila ng doktor na mag-overnight na sa ospital para mas masigurong maayos si Trixie bago ito i-discharge. At nang malapit nang i-discharge si Trixie ay agad na tinawag ng doktor ang atensyon ni Raquel. Trixie's test results came back. Wika ng doktor. Yes, Doc. Is everything okay? Tanong naman ni Raquel. Pero nang makita niya na nag-ibang mukha ng doktor ay agad na siyang nakaramdam ng pangamba. Trixie has a sickle cell disease. She needs to be observed for a much longer time until she is strong enough to undergo a treatment. Natigilan si Raquel at halos matulala na lamang nang marinig ang kondisyon ng anak. Congratulations to the newlyweds! Hiyaw ng lahat at saka nagpalakpakan ng mga bisita. Ngumiti naman si Hilaria sa lahat ng bisita, kasama ang kanyang bagong asawa na si Phil. Nasa Australia ngayon sina Andrew para sa kasal ng kanyang mom. 7 taon ang nakalilipas mula nang mawala ang dad ni Andrew dahil sa complications ng sakit nito. At sa loob ng 7 taon ay nakakilala rin ng bagong lalaki ang kanyang mom na siyang pinakasalan din ito. Congratulations, Tita! I'm so happy for you! Bati naman ni Julia, ang fiancé ni Andrew. Ngumiti naman ang mom ni Andrew at saka hinawakan sa kamay ang kanyang future daughter-in-law. Thank you, Iha. I'm also very excited for your wedding with Andrew. Would you believe it? Nauna pa talaga kami ni Phil sa inyong dalawa. Natawa naman si Julia roon. Pagkatapos ay ibinaling naman ni Hilaria ang kanyang atensyon kay Andrew. I am so happy for you, Mom. Nakangiting bata naman ni Andrew sa kanyang mom, sabay yakap at halik sa noon ito. Thank you, Iho. And I'm also looking forward to officially welcoming Julia in our family. Marry her already, anak. Nang matapos ang reception ay bumalik na nga si Andrew sa kanyang apartment na pinagsasaluhan nilang dalawa ni Julia. Dumiretso na siya sa shower habang si Julia naman ay nagtanggal na ng makeup at mga suot na alahas. Babe, don't you think we should plan our wedding already? Tanong naman ni Julia kay Andrew nang matapos ito sa pagbigo. Why? What's the hurry? Napaiwas naman ng tingin si Julia. What's the hold up? Balik na tanong niya. Tumikim naman si Andrew at saka tumango. Yeah, sure. You can plan the wedding when we go back to the Philippines for the summer. Ngumiti naman si Julia nang dahil doon. We can have our wedding back home? I'm sure Tita Hilaria would like that. Sabi nito sabay tayo at lapit kay Andrew. Hinaplos pa ni Julia ang pisngi ni Andrew bago ito halikan at ialay ang sarili nito. Gayunpaman, kahit si Julia na ang kasalo sa kama, ay wari bang lumilipad pa rin ang isip ni Andrew. Hindi niya rin lubos maisip kung bakit pero nitong mga nakaraang araw ay para bang merong bumabagabag sa kanyang isipan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay naalala niyang bigla ang dalagang tinulungan noon sa airport. Nakatulog na ng mahimbing si Julia nang sila ay matapos. Pero si Andrew ay nananatiling mulat at hindi mapakali. Hindi niya alam kung bakit. Pero kung kailan 7 taon ang lumipas at kung kailan naman engaged na siya sa iba, ay doon pa niya muling maaalala si Raquel. Hindi alam ni Andrew kung bakit. Hindi na siya tinawagan pa noon ni Raquel. Marahil ay maling-mali ang desisyon niyang basta na lamang iwan ng dalaga at huwag nang magpaalam pa rito. Sinubukan naman ni Andrew na pumunta sa Canada sa pag-asang matatagpuan doon si Raquel pero napakalawak ng Canada at hindi rin siya sigurado kung makakadaupang palad niya ba ang dalaga roon. Hanggang sa lumipas na lamang 7 taon at natutunan na lamang tanggapin ni Andrew na ang isang gabing pinagsamahan nila ni Raquel ay mananatili na lamang bilang isang alaala. Sa kabila nito, merong maliit na pag-asang nabubuhay kay Andrew na baka balang araw, kahit hindi planado, ay muling magtagpo ang landas silang dalawa. What's your plan now, Raquel? Puno ng pag-aalalang tanong ni Miss Allison kay Raquel nang magpaalam itong pansamantala munang liliban sa trabaho para matutukan ang pangangalaga ng kanyang anak. Hindi ko talaga alam. Pero it looks like kailangan na namin umuwi ng Pilipinas. Mas mabuti na rin kung kasama namin ang pamilya ko sa pag-aalaga kay Trixie. Are you sure?
I can help you and Trixie if there's anything you need, okay? Alok pa ni Miss Allison. Maraming salamat. Lalapit na lang ako sa inyo kapag nangangailangan na kami, pero this time around, mas maigi kung nasa tabi kami ni nanay at ng mga kapatid ko. May kaunting ipon naman ako. Tumango naman si Miss Allison. Okay then, if you need anything, please call me. Tatawagan ko na rin ang kaibigan ko sa Pilipinas at doon ka na magtrabaho, okay? Nagpasalamat pa si Raquel sa kanyang amo bago ito magtungo sa ospital upang asikasuhin ang mga papeles si Trixie. Habang nag-aayos ng mga ito ay nagising naman si Trixie mula sa kanyang pagtulog. Mama? Yes anak, may masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Raquel sabay salat sa noon at leeg ng anak. Umiling naman si Trixie. Saan po tayo pupunta? Uuwi na tayo ng Pilipinas, anak. Doon na tayo magpapagaling, ha? Sagot naman ni Raquel. Bagaman medyo nangihina ay bakas ang saya sa mga mata ni Trixie. Yay! Makikita ko na po si nanay at tita. Tumango at ngumiti naman si Raquel. Yes, anak. Makikita mo na rin sila. Kaya dapat magpasigla ka palagi, ha? Para makapaglaro ka pagdating natin doon. Yes po, Mama. Magalang na tugon naman ni Trixie. Halos pigilan naman ni Raquel ang kanyang mga luha. Ayaw niya nakikitang nahihirapan ng anak. Kaya naman, dalangin talaga niya na sana ay tuluyan na itong gumaling. Bumalik na nga si Raquel sa Pilipinas at agad na dinala si Trixie sa isang children's hospital upang mas matutukan ito. Bagaman may kamahalan ng treatment ay pilit na itinawid ni Raquel iyon para lamang mas gumaling ang anak. Mabuti na nga lamang at nagre-responde naman ang katawan ni Trixie sa treatment. Mukhang bumubuti na rin kahit papaano ang kalagayan nito. Kahit papaano ay nakabuti rin kina Raquel ang pagbalik sa Pilipinas. Bukod sa nakauwi na rin sa wakas makalipas ang 7 taon, ay napalapit ulit siya sa kanyang pamilya. Nababantayan din ang kanyang ina at kapatid si Trixie kapag siya ay nasa trabaho. At kuminsan din naman ay bumibisita ang kaibigan niyang si Anna roon. Trixie is responding very well to the treatments. Kailangan lang natin siyang obserbahan at sana magpatuloy ang pagbuti ng kalagayan ni Trixie. Only then can we talk about the bone marrow transplant. Pero kapag nagpatuloy ang improvement niya, we can keep pumping her up with treatments at baka hindi niya na kailanganin pa ng transplant. Masayang balita ng doktor ni Trixie kay Raquel. Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa pangangalaga sa anak ko. Malugod na tugon ni Raquel doon. Masaya siya na kahit papaano ay natutupad ang kanyang mga panalangin at bumubuti ang kalagayan ng kanyang anak. Welcome back to the Philippines! Hiyaw ng mga empleyado nang salubungin nila sina Andrew at Julia. Hawak kamay pa nga ang dalawa na makapasok sila sa opisina, kung saan mainit din silang sinalubong ng ilan sa kanilang mga business partners. Welcome back, Andrew. Australia has been so good to you. Bati ni Mr. Takeshi kay Andrew. And I'm glad you're now engaged to Julia. There is no other woman better than this lady. Nakangiti naman si Julia sa papuri nito. What can I say, Mr. Takeshi? Andrew got the best pick. Oh, bueno. Are you guys staying here for good? Tanong naman ni Mr. Isabel, isa sa mga kompadre ng yumaong tatay ni Andrew. We'll only be staying here for the wedding preparation and the wedding proper. Sagot naman ni Julia. We'll see. But staying here for good sounds great. Pagsingit naman ni Andrew. Dahil doon ay napatingin sa kanya si Julia na para ba nagtataka. Napapansin niya na ibang inaasal ni Andrew nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman ay pinili na lang niyang huwag pansinin yon dahil baka naninibago lamang si Andrew sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Nang matapos sa ilang business discussion ay dumiretso na si Andrew sa kanyang penthouse, habang si Julia naman ay nagtungo muna sa kanilang mansyon upang bisitahin naman ang kanyang mga kamag-anak dito. Nang makarating sa penthouse ay agad na nagsali ng whiskey si Andrew sa kanyang baso at napaupo sa sofa habang tinatanaw ang maliwanag na lungsod ng Maynila mula sa ibaba noon.
Nagpakawala siya ng isang malakas na buntong hininga habang dinarama ang hagod ng whiskey sa kanyang lalamunan. Ilang gabi na siyang hindi makatulog kakaisip kay Raquel. Ni hindi nga niya malaman kung bakit bigla-bigla na lamang sumagi sa isip niya ang dalaga. May kakaiba siyang pakiramdam. Hanggang ngayon na hindi niya maunawaan. You're still here, Raquel. Still here. Bulong ni Andrew sa sarili kahit pa alam niyang hindi niya na dapat pang maramdaman iyon. I'm really glad Allison recommended you. You have great work ethics, Raquel. Keep it up. Pati ng bagong amo ni Raquel. Kahit pa bago sa trabaho ay kinakikitaan na ng galing si Raquel. I'm just doing my job, ma'am. Malugod na tugod naman ni Raquel. At ngumiti at nagpasalamat na lamang sa amo bago ipinagpatuloy ang trabaho. Upang matugunan naman ang mga bayarin sa ospital ay nagtatrabaho pa rin si Raquel. Buti na lamang at tinulungan siya ni Miss Allison na makahanap ng bagong pagkakakitaan sa Pilipinas. At kapag ganitong nasa trabaho siya, ay ang nanay niyang nagbabantay kay Trixie. Habang abala sa pagtatrabaho ay bigla namang nag-ring ang telepono ni Raquel. Oh, Nay, kamusta? Tanghali na, nakakain na ba si Trixie? Anak, agad na nagpatayo si Raquel sa kanyang kinauupuan. Nagpatuloy sa pagsasalita ang kanyang nanay at labis ang kanyang taranta at kaba nang marinig ang balita nito. Sige ho, Nay, pupunta na ho ako. Kumaripas ang takbo si Raquel at mabilisan lang na nagpaalam sa amo. Go ahead, Raquel. Balitaan mo na lang ako. Halos mangiyak-ngiyak naman si Raquel nang pumara siya ng taxi. Manong, sa Children's Hospital ho. Please, pakibilisan naman. Pakiusap ni Raquel habang hindi na mapakali dahil sa natanggap na balita ukol sa anak. Nang makarating sa ospital ay agad na nagtungo si Raquel sa kwarto ng anak at natagpuan niya si Trixie roon na mahimbing na natutulog. Ang kaibahan lamang ay meron na itong nakakabit na oxygen sa kanya. Nay? Nangihinang tawag ni Raquel sa kanyang nanay. Niyakap naman siya nito at binulungan. Hindi ko rin alam, anak. Pero magpakatatag ka. Magiging maayos din ang lahat. Magiging maayos din si Trixie. Lumabas na ang doktor ni Trixie at agad itong nilapitan ni Raquel. Dok, anong nangyari? Akala ko ba bumubuti ng kalagayan ng anak ko? Pero bakit ganito? Trixie suffered from a seizure. Hindi rin namin alam kung bakit until her test results come back. Pero mukhang lumalala ang kalagayan ni Trixie. Baka hindi na epektibo ang simpleng treatment lang. Her condition seemed getting worse. Dok, anong kailangan gawin? Hindi ba sinubukan na natin na mag-test before? At sabi mo, di ba mahirap makahanap ng match sa kanya? Hindi rin ako match, hindi ba? Kung gano'n, ano bang pwedeng gawin natin? Anong gagawin natin, Dok? Well, if that's the case, then I'm sorry. But we can only have a shot of saving your daughter if we find a donor for her. Kung magpatuloy ang ganito, we need to proceed with a transplant. Kakailanganin niya ng donor. Iyon ang kondisyong inilatag ng doktor kay Raquel nang tanungin niya rito kung ano ang kanilang mga susunod na hakbang. Halos maglupasay naman sa sahig si Raquel sa kanyang narinig. Kahit pala anong gawin niya, hindi niya pa rin maililigtas ang kanyang anak ng basta-basta na lamang. Buong akala niya ay nasa maayos ang kalagayan ng anak. Sa isang igla pala ay magbabago ang lahat. Hindi pa talaga ako match para sa kanya, Dok. Baka naman nagkamali lang kayo ng test. Saan ba ako makakahanap ng match para sa anak ko? Maluha-luha namang tanong pa ni Raquel sa doktor. I am really sorry. Pero hindi kayo match. Kung match man kayo, we could proceed with the transplant noon pa man. But no. So we need to find a perfect match for her. Only then, we can proceed with the operation. Dok, ipagpapatuloy natin ang treatments para lang maging stable si Trixie. Panimula ng doktor. Wala namang nagawa si Raquel kundi ang mapasapo na lamang sa kanyang noo. Hindi niya alam kung saan siya maghahanap ng donor para sa kanyang anak. Since she is in a critical condition, nauuna siya sa listahan ng mga nasa transplant list.
But there is no assurance dahil wala namang donor na basta na lamang available. But if you do find a donor, mas mapapadali at maaayos ang lahat. Hindi ko alam, Doc. Hindi ko alam. Wala ba kayong ibang kamag-anak na baka match sa kanya or better yet, her father? Sabi pa ng doktor. Bueno, I'll leave you to it. For now, we will do our best to keep her in a stable condition until we find a donor. Be strong, Raquel. Payo ng doktor bago nito iwan si Raquel na halos manlamig sa kanyang narinig. Or better yet, her father? Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw mga salitang yon sa tenga ni Raquel. Halos kumarera sa bilis ng tibok ang kanyang puso. At isa-isang bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari sa kanyang nakaraan. Partikular na ang taong pilit niyang ibinoon sa limot. Nang maiwan si Raquel kasama ang kanyang nanay ay tuluyan na itong pinanghinaan ng loob. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kung si Andrew nga ang makakatulong sa kanya, hindi naman niya alam kung saan ito hahanapin. Magpakatatag ka, anak. Pagpapalakas ng loob ng nanay ni Raquel sa kanya. Hindi na makatulog si Raquel sa kakaisip kung saan kukuha ng donor para sa kanyang anak. Bagaman nasa unahan na ito ng transplant list, ay wala namang kasiguraduhan kung makakahanap sila ng match na sasakto para kay Trixie. Bakas na rin kay Trixie ang paghihina at pagkatamlay. Kaya lalo lamang nalulungkot at naaawa si Raquel sa kalagayan ng anak. Parang kailan lamang ay masayahin pa ito. Pero ngayon ay halatang nawawala na ito ng sigla. Anak, magpahinga ka muna at matulog. Ako na mag-aalaga kay Trixie. Puno naman ang pag-aalalang wika ng nanay ni Raquel sa kanya. Baka naman pati ikaw ay magkasakit niyan, anak naman. Nay, naiintindihan mo naman po siguro ako, diba? Sa ko lang mas siguro na magiging okay si Trixie. Katamlay na tugon ni Raquel sa kanyang nanay. Alam ko, anak, pero huwag mo naman sanang pabayaan ang sarili mo. Basta saan ba't magiging okay rin si Trixie? Kung ako sa'yo, pumunta ka rin sa kapilya at magdasal. Malaki ang nagagawa ng panalangin. Ibinalik ni Raquel ang tingin kay Trixie at hinaplos ang pisngi ng natutulog na anak. Nakailang panalangin na trasaryo na ba si Raquel? Ngunit parang wala namang gaanong nangyayari. Sige, Nay. Ikaw na munang bahala kay Trixie. Kakausapin ko lang ang doktor. Wika ni Raquel, sabay tayo at labas ng kwarto. Nang makalabas si Raquel ay nagtungo siya sa cafeteria upang bumili ng kahit na anong makakain o maiinom. Tama naman kasi ang nanay. Hindi makakatulong kung maski siya ay magkasakit na rin at kung pababayaan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging matatag dahil sa kanya rin humuhugot ng lakas ang kanyang anak. Naupo si Raquel sa isang gilid. Habang binubuksan ang nabiling sandwich ay napansin niya ang mga dyaryo at magazine na kakalat sa may mesa malapit sa kanya. Napagtanto lamang ni Raquel na wala na pala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari ngayon dahil buong atensyon niya ay nakatuon na kay Trixie. Wala naman sa sariling kinuha ni Raquel ang isa sa mga dyaryo. Akmang babasahin na sana niya ito nang dumako ang mata niya sa isang business magazine na nasa ilalim noon. Natigilan si Raquel nang kanyang makita kung sino ang nasa cover ng business magazine. Nagmamadali niyang binitawan ang dyaryo at kinuha ang magazine. Hindi na naalis ang kanyang mga mata roon at naramdaman na lamang ang mabilis na pagtibok ng puso habang pinagmamasang maigi ang nasa cover. Walang iba kundi si Andrew. Na-feature ito sa 40 under 40 na issue ng kilalang business magazine sa bansa. Napasinghap na lamang si Raquel nang mabasa ang mga kaganapan ni Andrew sa buhay. Hindi niya lubos sa kalain na sa ganitong paraan niya matatagpuan muli si Andrew. Bagaman nabigla ay mas lamang kay Raquel ang pag-asa. Mahahanap niya na ngayon si Andrew at nakakatiyak siyang may pag-asa ng masalba ang kanyang anak. Gustuhin man ni Raquel na kalimutan at tuluyan ng ibaon sa limot si Andrew. Alam niyang ito lamang ang tanging paraan para mailigtas si Trixie. Kaya dala na rin ang lapis na desperasyon ay nagdesisyon si Raquel na wag na magpadala sa Pride at maglakas loob ng puntahan si Andrew. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na nagtungo sa opisina ni Andrew. Ayaw pa sana siyang papasukin ng guard dahil wala naman siyang appointment doon.
Pero sakto namang nadaanan siya ng babae na mukhang mayaman at elegante. "Excuse me, what do you need?" Nakangiting tanong ni Julia. Si Sir Andrew ho, kailangan ko makausap." Natatarantang tugon naman ni Raquel. Nabalot ng pagtataka si Julia dahil bigla na lamang sumulpot ang isang babaeng hindi naman niya kilala. "Andrew's not here. What do you need from him?" Usisa pa ni Julia. "Kailangan ko siyang makausap. Nandyan ba siya?" "Ma'am Julia, baka naman nagugulo lang tong babaeng to. Paaalisin ko na lang po." Singit ng security guard, pero agad na magkaawa si Raquel. "Please ma'am, kailangan ko siyang makausap." "No Manong, it's okay. Let her in. I'll be the one to talk to her." Sambit ni Julia. Tsaka tinanguan si Raquel para sundan siya. Pagkatapos ay nagtungo sila sa isang maliit na meeting room, malayo sa mismong opisina ni Andrew. Naupo ni Julia si Raquel at saka ito sinipat mula ulo hanggang paa. "Who are you? And what do you have to do with Andrew?" Huminga ng malalim si Raquel bago ito magsalita. Halatang wala ito sa wisyo at mukhang hindi pa kumpiyansa sa pagkatiwalaan si Julia. Kaya naman nagpakilala na lamang siya rito. "I am Andrew's fiancé. What brings you here?" Kinabahan si Raquel sa kanyang nalaman. Pero agad din siyang naglakas ng loob na sabihin ang kanyang ipinunta roon. Ako si Raquel. May anak na ako. At si Andrew ang ama." Kumunot naman ang noon ni Julia at agad na napaayos ang upo. "What do you mean?" Matagal na yun. One night stand lang ho. Pero wag kayo mag-alala, Ma'am Julia. Wala akong intensyon na sirain ang relasyon ninyo. Nandito lang ako para sa anak ko at kakapalan ko ng mukha ko na humingi ng tulong dahil nasa alanganin ang buhay niya. Naluluha namang wika ni Raquel. Napaiwas ng tingin si Julia at hindi lubos na maproseso ang mga nangyayari. "Kung gusto niyo papayag ako ng magpa-DNA test. Basta para sa anak ko. Para lang gumaling siya. Nakikiusap ako, tulungan niyo ako." Dugtong pa ni Raquel at lumuhod na sa harapan si Julia. Halos manikip ang dibdib ni Julia sa sunod-sunod na impormasyon na kanyang nalaman. Pero dahil likas naman sa kanyang mahabag, tumango na lamang siya sa sinabi ni Raquel. I'll see what I can do. I will talk to Andrew." Maraming salamat ho." Tugon ni Raquel habang patuloy na lumuluha at humawak pa sa kamay ni Julia. Napaiwas naman ang tingin si Julia. Hindi siya sigurado ngayon kung sa papaanong paraan niya matutulungan si Raquel dahil nakakatiyak siyang masisira ang relasyon nilang dalawa ni Andrew sa oras na malaman niya ang tungkol dito. Nagkasundo sina Julia at Raquel na si Julia nang bahalang magpaliwanag ng lahat kay Andrew. Babalikan na lamang siya nito kapag maayos na ang lahat. Pero sa katunayan, wala talagang balak si Julia na sabihin kay Andrew ang totoo dahil nagpa-DNA test ng sadya si Julia at positibo nga ang naging resulta noon. "Hey!" Pagtawag ni Andrew sa atensyon ni Julia habang nag-dinner sila. "Are you okay?" Tanong pa ni Andrew sa kanya. Doon lamang napabalik ng ulirat si Julia. Kanina pa palang lumilipad ang kanyang isip. "You seem out of sorts. Is there anything wrong?" Kunot na ang tanong naman ni Andrew. Umiling naman si Julia. "Why? What is it?" "Mom's asking about the wedding planning. Is it going well? She'll come here immediately if you need help." Umiling naman si Julia at saka ngumiti. "Everything's going well, babe. We'll have the best wedding." Tugon ni Julia sabay hawak sa kamay ni Andrew. "I love you." Sambit ni Julia sabay halik sa labi ni Andrew. Ngumiti naman si Andrew sa kanya. Nang matapos sila sa dinner ay dumiretso na sila sa penthouse ni Andrew kung saan sila nagpalipas ng gabi. Habang nagsa-shower si Andrew ay nakaupo naman si Julia sa tapat ng vanity mirror habang nagsusuklay ng buhok. "I am very sorry, Miss Julia, but you are not capable of bearing a child." Tumulo naman ang luha ni Julia nang maalala ang sinabing iyon ng doktor sa kanya. Hindi niya magagawang bigyan ng anak si Andrew. Pinanatili niya itong sekreto sa pangambang hindi siya pakasalan ni Andrew kapag nalaman niya ang tungkol dito. Ito lamang ang problema ni Julia noon. Subalit dumating na si Raquel ngayon.
Ayaw naman ni Julia na masira ang ilang taon nilang relasyon ni Andrew at ang nalalapit nilang kasal. Kaya naman buo na ang kanyang desisyon na itago kay Andrew ang tungkol kay Raquel at siya na lamang ang humarap dito. Imbes na imbitahan si Raquel sa opisina, ay minabuti na lamang ni Julia na siya nang magtungo sa Children's Hospital para masigurong hindi na magtatagpo pa ang landasin na Andrew at Raquel. At upang hindi na rin marinig ang usapan na iginiya na nga ni Raquel si Julia sa cafeteria na lamang sila nag-usap. Ano ang balita, ma'am? Magalang na tanong ni Raquel. I told Andrew, but unfortunately your DNA test was negative. Paliwanag ni Julia. Labis na may nagtaka si Raquel nang dahil doon. Imposibleng negatibo ang DNA test dahil wala naman siyang ibang lalaking nakasama bukod kay Andrew. Imposible. Si Andrew ang tatay ng anak ko. Dugot laman niya si Trixie. Hindi naman makapaniwala ang apela ni Raquel. We can't question the test results, Raquel. That's what came out of the DNA test. Andrew is not the father. Imposible. Sambit pa ni Raquel. Napalunok si Julia. Lalong hindi siya makakapayag na makalapit pa si Raquel kay Andrew. Paano ng anak ko? Nangihinang wika ni Raquel. I will still help you, Raquel. I am more than willing to give you a huge amount of money. You can use it to go back to Canada where there are more opportunities for Trixie's recovery. Pero, I'll give you more than the amount that you need. I will pay for your remaining hospital bills here. But I'm really sorry, Raquel. That's all the help that I could give you. Pagpapatuloy pa ni Julia. Wala nang lakas ng loob pa si Raquel na makipaglaban. Hindi siya sigurado kung bakit pero mukhang wala naman talagang pakialam si Andrew sa kanilang dalawa ng bata. Maski nga sa harapin sila, hindi naman ito nagawa. At kesa walang mapala ay tinanggap na lamang ni Raquel ang tulong na inalok ni Julia. Inaabot ni Julia ang check kay Raquel bago ito tuluyang umalis. Julia? What are you doing here? Natigilan si Julia at halos manlamig sa kinatatayuan na makita si Andrew na naglalakad papalapit sa cafeteria. Andrew, why are you here? I'm here for a meeting with Dr. Suarez. We will be discussing some charity works. Halos mapasapo na lamang sa noo si Julia. Nawala sa isip niya ang tungkol doon. What are you doing here? Pag-uulit na tanong naman ni Andrew. Napalunok si Julia habang pilit na nag-iisip ng itadahilan. I'm visiting my old nurse. Apparently she's still here. Tipid na tumango na lamang si Andrew. Pasimple namang sumilip si Julia kung sakaling lalabas na si Raquel. I'll just grab something to eat. Maglalakad na sana si Andrew pero agad siyang hinarangan ni Julia. Oh, you know what? The cafeteria food tastes bland. Why don't we just go out and return for your meeting? Nagkibit-balikat na lamang na sumagot si Andrew. Yeah, sure. Why not? Napangiti naman si Julia at tila nakahingin ng maluwag. Agad itong humawak sa braso ni Andrew at sabay na silang naglakad papalayo mula roon. Matagal-tagal ding tinitigan ni Raquel ang check. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at lumabas na ng cafeteria. Mukhang ang tanging option na lamang niya ay ang bumalik ng Canada. Bumalik si Raquel sa Canada at isinaman na rin niya ang kanyang nanay upang mas matutukan si Trixie. Sumailalim naman si Trixie sa mahaba-habang treatment doon dahil bagaman nasa unahan na rin ito ng transplant list ay wala pa rin potential match para dito. Nagpa-test na rin sina Miss Allison at ang kasamahan ni Raquel sa trabaho noon pero wala ring nangyari. Kaya naman patuloy na lamang na kumakapit si Raquel sa pag-asang gagaling din si Trixie. Patuloy siyang nananalangin para sa isang himala. Very good, Trixie. Now, I need you to rest, okay? Wika ng doktor kay Trixie na siya namang tinanguan ito. Thank you, Doc. Sambit naman ni Raquel na makalabas na ang doktor ng kwarto. Nasa bahay ngayon ang nanay ni Raquel para kumuha ng kanilang mga gamit. Gusto mo ba ng prutas, anak? Tanong ni Raquel kay Trixie. Yes, Mama. Matamlay na tugon naman ng bata.
Ipinaghiwa ni Raquel ang anak ng paborito nitong apple at saka ipinatong sa kanyang tray. Kapansin-pansin na ang labis sa panghihina ni Trixie dahil na rin sa araw-araw na treatment at therapy. Mama? Pwede hug? Nanikip naman ang dibdib ni Raquel nang marinig ang pakiusap ng anak. Yes baby, pwede. Inuurong ni Raquel ang tray ng anak at saka tumabi rito. Niyakap niya ang kanyang anak at pilit siyang nagpigil ng luha. This feels nice, Mama. Wika ni Trixie. Tumango-tango naman si Raquel sa sinabi ng bata. Gusto ko pong maglaro sa snow, Mama. Matagal pa po ba mag-snow? Medyo matagal pa anak eh. Pero huwag kang mag-alala ha. Sigurado ako kapag nag-snow na, magaling ka na. Kaya makakapaglaro na tayo sa snow. I promise, anak. Promise, Mama ha? Hindi na nga napigilan pa ni Raquel ang sarili at tuluyan ng mapaluha. Ramdam niyang nangihina at bumibigay na ang katawan ng anak. I love you, Mama. Bagaman nangihina ay malambing na iwinika ayon ni Trixie sa kanyang mama. I love you too, baby. Mahal na mahal ka ni Mama. Sabi ni Raquel sabay halik sa noon ni Trixie at yakap ng mahigpit dito. Bilang isang nanay, ang pagkawala ng anak ang pinakakinakatakutan at pinakamasakit na maaaring mangyari sa kanya. Kaya naman gano'n na lamang ang pigati ni Raquel nang tuluyang bawian ng buhay si Trixie makalipas lamang ng 3 araw. Hindi na kinaya ng katawan ni Trixie ang komplikasyon ng kanyang sakit at wala na rin talagang nahanap na match para sa kanya. Wala nang nagawa si Raquel at hindi niya na naisalba ang buhay ng kanyang anak. Para bang kalahati ng kaluluwa ni Raquel ang nawala dahil sa pagkawala ni Trixie. Hindi siya makausap at hindi rin makakain. Patuloy lamang siya sa pagdadalamhati para kay Trixie. Kalimitang tulala at wala sa sarili. Yakap-yakap ang mga laruan, kumot at una ni Trixie at titig na titig sa mga larawan ng anak. Si Trixie na lamang ang natitirang yaman ni Raquel. Subalit pati ito ay nawala pa. Nalalapit na ang kasal nila Andrew at Julia. Todo plano na talaga si Julia para masigurong magiging maayos ang lahat sa kanilang kasal. Hinayaan lang ni Andrew si Julia dahil marami na rin siyang trabaho ang kinakailanganing asikasuhin. Kaya rin naman kasi siya bumalik sa Pilipinas ay para matingnan kung ano na nga bang lagay ng kumpanya mula nang mawala ang kanyang ama. Habang abala sa pagpirma ng mga papeles ay tinawag ng sekretary ang atensyon ni Andrew. Sir Andrew, you have an unopened document here, sir. Wika ng sekretarya. Tumango lamang si Andrew at ipinagpatuloy ang pagpirma. Nang matapos ay saka niya binuksan ang mga papeles. Mga bank statements yon. Nagdesisyon kasi silang dalawa ni Julia na mag-open na ng joint bank account, total ikakasal na rin naman sila. Pero bago yon ay nag-issue muna ang bangko ng bank statement nilang dalawa para masiguro ang pag-open ng account. Habang binabasa ang statement ay biglang kumunot ang noon ni Andrew nang makita ang isang malaking bayarin sa account ni Julia. Nakalink iyon sa Children's Hospital at halos milyon ang halaga nito. Napaayos ng upo si Andrew at nabalot ng labis sa pagtataka. Bakit naman magkakaroon ng ganon si Julia? Sinong tinutulungan nito? Nais na lamang sana niyang kumprontahin mismo si Julia, pero tila ba may ibang nag-udyok sa kanya na siya na mismo ang umalam nito. Kaya naman nagtungo siya sa ospital at mistulang tumigil ang kanyang mundo nang malaman ang katotohanan sa likod nito. Oh yes, Trixie. Poor kid. She suffered from sickle cell disease. Hindi ko nga alam kung bakit si Julia nagbayad ng remaining bills nila. Perhaps she and Trixie's mother were friends? Paliwanag ni Dr. Suarez na siyang doktor din ni Trixie. Kinilabutan naman si Andrew na makita ang picture ni Trixie at mas lalong tumayo ang kanyang mga balahibo nang makilala ang nanay nito. I feel bad for Trixie's mom as well. Si Raquel? Single mom siya. She wasn't a match for Trixie. Galing silang Canada tapos umuwi dito with her family. Pero talagang walang match dito kaya bumalik na lang sila ulit. How's Trixie? Napayuko naman si Dr. Suarez. The last I heard,
Trixie did not make it. It is so unfortunate. Halos hindi naman makapag-isip ng maayos si Andrew. Hindi siya lubusang makapaniwala sa kanyang nalaman. Kaya naman walay ano-ano lumipad siya patungong Canada at ipinahanap si Raquel. Nais niyang malaman mula mismo kay Raquel ang katotohanan at kung ano ang kinalaman ni Julia sa lahat ng ito. Nagdesisyon si Raquel na bumalik sa trabaho dahil wala naman na siyang ibang pagkakaabalahan. Hindi pa rin siya makausap ng maayos pero unti-unti na rin namang bumabangon kahit papaano. Abala si Raquel sa pag-check up ng mga shipments nang tawagin ni Miss Allison ang kanyang atensyon. Raquel, someone's here for you. Nilingon ni Raquel si Miss Allison at nabitawan na lamang niya ang hawak nang makita si Andrew sa kanyang harapan. I'll leave the two of you. Hindi naman makagalaw si Raquel. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya na si Andrew ngayon. Dahan-dahan naglakad papalapit si Andrew sa kanya. Raquel, I am so sorry. Naglakad pa atras si Raquel at pinigilan niya ang kanyang mga luha. Hindi mo kailangang mag-sorry. Naiintindihan ko namang hindi mo gustong makilala si Trixie. Kumunot ang noon ni Andrew. What do you mean? Ikaw ang tatay ni Trixie, Andrew. Sa'yo ko unang sinuko ang sarili ko. Noong gabing una tayo nagkakilala. Pero hindi ko alam kung bakit negative ang lumabas sa DNA test. Pero alam mo hindi ako nagsisinungaling. Labis na naguluhan si Andrew. At doon lamang niya napagtanto na marahil ay si Julia nga ang nagmanipula ng resulta. Hindi ko ikinahihiya ang anak ko, Andrew. Pero wala na siya. Wala na siya. Tuluyan na nga ang bumagsak ang mga luha ni Raquel at kaagad naman na niyakap siya ni Andrew. Isinandal ni Raquel ang ulo sa binata at makalipas ang 7 taon ay naramdaman niyang muli ang sarili sa bisig nito. Wala nang anak natin. Napaluha na rin si Andrew. Labis ang pagsisisi na hindi na naabutan o nakilala pa ang sariling anak. I will make everything right. I promise. Pangako ni Andrew kay Raquel. At sinigurong ngayon ay hindi natatalikuran pa ang kanyang mga responsibilidad. Nagmamadaling umuwi naman si Andrew ng Pilipinas upang putulin na ang engagement na lang dalawa ni Julia. Masaya pa siyang sinalubong ni Julia pero agad niinit siya ni Andrew ang mga papeles na naglalaman ng kasinungalingan ni Julia. Andrew, please let me explain. You don't need to explain anything, Julia. I can't believe you did this to me. Singal ni Andrew. Andrew, please, I love you. If you really love me, you wouldn't hide anything from me. I lost my kid, Julia. I could have been there for her. Andrew. I cannot be with you, Julia. I cannot. Andrew, please. Maluha-luha namang pakiusap ni Julia. This is over. Pagtatapos ni Andrew sa kanilang relasyon, naiwan na lamang si Julia na labis-labis ang pagsisisi sa kanyang mga nagawa. Bumalik si Andrew sa Canada gaya ng pangako niya kay Raquel. At ito na rin ang kauna-unahang beses na bibisitahin niyang puntod ng yumaon niyang anak. Winter na ngayon at sabay na silang nagtungo ni Raquel sa sementeryo. Pinanood naman ni Andrew na ipatong ni Raquel ang mga bulaklak na alay nito para kay Trixie. Pagkatapos ay siya naman ang nagsindi ng kandila sa puntod nito. Lumuhod si Andrew sa harap ng puntod ng anak. Hey baby, panimula ni Andrew. I'm sorry I wasn't there for you. But I hope you're well in heaven, anak. I will make it up to you when we see each other again, my little angel. Naluluhang wika ni Andrew sabay halik sa puntod ni Trixie. Naluluha na rin si Raquel na makita ayon. Nadudurog ang kanyang puso dahil sa ganoong pagkakataon pa nagtagpo ang landas ng mag-ama. Tumayo si Andrew at lumapit kay Raquel. I am really sorry. Bulong nito. Hinawakan naman ni Raquel ang kamay nito.
Sigurado ako nakangiti si Trixie mula sa langit ngayon. Mahal ka rin niya. Kahit na hindi ka niya nakilala. Humigpit naman ang hawak ni Andrew sa kamay ni Raquel. I love you both. I love you. Lalong napaluhan naman si Raquel nang marinig iyon mula kay Andrew. Ikinulong siya ni Andrew sa isang mahigpit na yakap at saka binulungan. Let's start again. Please. Tumango naman si Raquel. Alam niyang hindi naman magiging mabilis ang lahat. Pero buo naman ang puso niyang bigyan ng tsansa ang lalaking kanya na ring minahal. Papawi ako, Raquel. And I will never leave you this time. I promise. Sambit ni Andrew at saktong may paru-paro namang dumampi sa balikat nito. Kapwa na pangiti silang dalawa na mapagtanto kung sino iyon. Tinupad naman ni Andrew ang pangako niya kay Raquel na natili na rin ito sa Canada. Niligawan si Raquel at hindi ito manadali. Naging sila, na-engaged at hindi kalauna na ikinasal din. Balak na rin nilang bumuong muli ng pamilya habang patuloy na ginugunita ang alaala ni Trixie. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! You lost your consciousness hours ago. Your